How long did it take for you to get ready? An hour and a half. 4 hours. Maybe around 2 hours. 5 minutes. Actually, not so long. Around 2.5, 3 hours. 2 hours. An hour and a half. 2 hours per face. A total of 8 hours. That is like an hour. The whole day. Can you show why? Yeah. Maraming mga tao ay ginagawang katatawanan na lamang pag sinabing sa Diablo ang pag-celebrate ng Halloween. Well, normal yan pagdating sa mga unbeliever. Pero pag ikaw ay Kristiyano na at ginagawa mo pa rin ang mga bagay na yan, kaibigan, mag-isip-isip ka na. Dahil hindi yan yung kalooban ng Panginoon. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, ikaw ay tagusunod ng ating Panginoong Jesucristo, hindi mo dapat ginagawa na yung mga bagay na ganyan dahil yan ay tunay na sa demonyo at hindi yan sa Diyos. Nakita nyo po dyan sa video na ating napanood, maraming mga tao na nag-uubos pa sila ng oras para lang mag-makeup, mag-costume, mag-prepare para sa Halloween party na kanilang pupuntahan. Pero sino ba talaga nag-glorify pagdating sa ganyang selebrasyon? Hindi ba't ang Diablo naman talaga? Wala pong kapurihan sa Diyos ang ganyang bagay. Ang napupuri po dyan ay ang Diablo dahil ang lahat ng mga ganyang bagay ay sa Diablo. Nakita nyo yung mga itsura na kanilang pinoportray kung paano nila isinasalaarawan ang kapangyarihan ng kadiliman ng kasamaan. Kahit huwag kang magtataka kung maraming mga Kristiyano ang sumasawata sa mga ganyang klaseng selebrasyon. Magtaka ka kung ikaw, sinasabi mong Kristiyano ka na pero pag sinasawata ka ng ganyan, ikaw pa yung nagagalit dahil ikaw mismo ang nagse-celebrate, nakikihalubilo ka sa pagselebra ng ganyang klaseng gawain sa mundong ito. Abstain from all appearance of evil. Isang bersikulo na nagsasabi sa isang tunay na anak ng Diyos na tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay dapat nilalayuan natin ang lahat ng anyo ng masama. At kabilang na po dyan yung Halloween, mga kaibigan, mga kapatid. Yung pag-costume mo ng mga evil things, yan yung mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Biruin nyo, merong mga Kristiyano nagko-costume pa para sila ay gumanap at gumampan sa anyo ng masama. Meron pang mga sungay, meron pang mga buntot, meron pang may mga dala-dala pang trident na talaga namang ipinoportray nila si Satanas na yan po ay kalaban ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. At hindi kailanman malulugod ang Diyos sa paggawa mo ng ganyan. Maraming mga tao bulag sa katotohanan. Nag-i-enjoy pa sila, bibili pa sila no bling-bling na pula, na sungay na ilalagay pa nila sa kanilang mga anak. Para lang maging katuwaan, maganda lang kasi umiilaw sa dilim. Pagdating ng November 1, anong point? Kung Kristiyano ka na tapos ginagawa mo pa yan sa iyong anak o kaya naman ginagawa mo yan sa iyong sarili, mag-isip-isip ka, kaibigan, dahil sinasabi ng Biblia, layuan natin ang lahat ng anyo ng masama. Kabilang na po dyan yung pagportray sa mga ganyang evil things dahil yan po ay sa Diablo lahat yan, mga kaibigan, mga kapatid. Anong kaluguran sa Diyos ang bagay na yan? Wala. Kundi masasaktan lang natin ang damdamin ng Diyos kung ikaw ay tunay ng mananampalataya at ginagawa mo pa yan. At biruin nyo, maraming mga tao ang umuubos ng oras para lang sa costume. Sa costume na ang naluluwalhati ay ang Diablo. Kaibigan, ikaw na Kristiyano, kung napapanood mo to, makinig ka maigi. Maraming mga tao nag-uubos ng oras para sa kaluwalhatian ng Diablo. Nawa, kung ikaw rin naman ay tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, dapat mas mag-ubos ka ng oras para sa kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos, hindi sa mga kaluwalhatian ng mga bagay ng sanlibutan ito sa Diablo, mga kaibigan, mga kapatid. Dapat ang lagi nating nalulugod, ang lagi nating napupuri sa ating buhay ay ang ating Panginoon lamang at ang oras ay dapat inilalaan natin sa Diyos. Kung kaya nga ng sanlibutan, nagagawa nila, biruin nyo, meron pa dyang isa, sinabi niya na halos isang buong araw siya nagme-makeup para lang para lang ipresenta yung kanyang sarili na makademonyong itsura yung ipanglalabas niyang anyo. Pero ito ang tatandaan nyo, mga kaibigan, mga kapatid, hindi nangangahulugan na ikaw ay hindi nagko-costume ng mga ganyang klaseng itsura pagdating sa Halloween. Hindi nangangahulugan na hindi ka nang pwedeng tignan na masama ng iyong kapwa. Dapat ikaw bilang Kristiyano, ang laging nakikita sa iyo ay yung kabanalan at nakikita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ano na lang ang sasabihin sa atin ng mga tao? Sasabihin, Kristiyano ka pa naman, mananampalataya ka pa naman, tapos yung ugali mo, hindi makita yung pagiging Kristiyano. Para
parang sa demonyo pa rin yung ugali mo. Dapat mga kaibigan, mga kapatid, iba tayo. Pagdating sa sanlibutan, ang nakikita dapat nila sa atin ay kung paanong lumakad ng maayos at naayon sa kalooban ng Diyos para hindi napupulaan yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na siyang ating tinanggap bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Dahil pwede naman talaga kahit hindi ka nagkukostume ng ganyan, pero sa iyong sarili, sa kaibuturan ng iyong puso, kung hindi ka mag-aayos ng testimony mo sa ibang tao, ay kapupulaanan ka kahit hindi ka nagkukostume ng ganyan. Sasabihin sa'yo, ikaw ay Kristiyano pa naman pero ang pamumuhay mo ay parang sa dyablo. Nawa mga kaibigan, mga kapatid, huwag natin i-justify yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Hindi sasabihin lang natin, party lang naman yan, saglit lang naman yan, konting kaligayahan lang naman yan. Hindi dapat natin piniplease ang sarili natin at ang mga taong nakapaligid sa atin. Alam nyo, bilang Kristiyano, bilang tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, ang tunay dapat nating napiplease sa araw-araw ng ating buhay, walang iba kundi ang Panginoon at hindi ang mga taong nakapaligid sa atin. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.